So magandang araw sa lahat. Meron lang ako i-share na experience about sa isang CR152 na andito sa harap natin. So 5 months siyang hindi ginamit. Tapos nung pinandar siya ng airpot ko kanina, medyo namamatayan siya. Tapos wala naman siyang tubig nung tinry namin i-drain. So napagdesisyonan ko na i-check yung sa loob ng tangke, baka may kalawang. So nakita ko may kalawang nga. So ngayon binaklas ko. So ayan, tinanggal ko yung tangke. Tapos meron akong gustong ipakita sa inyo na mga features ng tangke ng CR152. So alam ko na merong noon pa lang alam ko na merong filter yung tangke ng motor natin. So hindi ako, parang nagulat ako nung sinabi niya na namamatayan, kasi kung kalawang, imposible naman na lulusot yung kalawang. Pero nung chinek ko siya, so tinanggal ko yung tangke, ito. Tapos dinrain ko lahat ng gasolina sa loob. Pagkatapos, ito yung nakita ko sa loob. Halos parang buhangin na yung kalawang sa loob. Ayan, na medyo pulbos. Yung iba parang pulbos. Ayan sila. So marami. So sa loob ng tangke mayroon ding mga kalawang na nakadikit. So ang plano ko sana is lalagyan ko sana ng muriatic acid yung loob ng tangke. Tapos pang last touch ko na tong baking soda para mag-neutralize yung nasa loob. Lalo na yung maiiwan na muriatic acid. So tinanggal ko tong fuel cap. Yan. So dito yan nakakabit sa ilalim ng tangke. Dito. Baliktad dito. So ganyan forma niya. So meron dalawang bolt. Tinanggal ko yung bolt. So nahuhugot lang siya. So dito makikita ninyo tong fuel cap natin, meron siyang filter. So walang butas dito na pwedeng makapasok yung kalawang. So chinek ko yung karburador ng motor, bakit nakapasok yung kalawang. So nung chinek ko, ito yung nakita ko. So yung kalawang pala na pumasok is powder type, parang pulbos. Ayan, napakarami. So kahit na may filter yung fuel cap, nakakalusot pa rin sila. Pero meron pang isang ituturo ko sa inyo. Itong fuel cap natin, meron tong parang appendix. Ito. Gagamit ka lang ng number 10 na tools. So ganito yan sa tangke. Tapos dito sa ilalim, ikutin mo lang counterclockwise. So ito yung wala na siyang laman na gasolina kasi tinanggal ko siya kanina. Meron lang akong gustong ipakita. So ano ba trabaho nito? So pag nakakabit siya sa motor natin, since hindi makakapasok yung mga malalaking kalawang, at since pulbos yung mga pumasok, so meron pa tayong second line of defense. Ito first line of defense natin, tong filter. So meron nakapasok na powder type ng kalawang. Ito yung second line of defense. Lahat ng mga mabibigat na bagay dito pumupunta sa parang appendix. Bago dito, so yung liquid form lang na gasolina, yung pumupunta dito, yung sinusupply.
Pero pag ito napuno nung parang pulbos na mga residue ng kalawang, automatic mahalo siya dun sa gasolina papuntang karburador. So sa first line of defense, merong nakalusot. So meron siyang depensa na naman dito sa second line. Pero since 5 months namin siyang hindi ginamit, tapos bigla siyang ginamit kanina, ito yung nangyari. Puno na pala tong part na to. So ayan. Ayan, kung nakikita ninyo, para na siyang halos dumikit na siya dun sa loob na parang bato. Ayan o. So pag may gasolina, lumulutang to sila sa loob. Tapos pumapasok sila doon papunta sa karburador. Kaya yung sa karburador ko is marami ng mga powder na kalawang. Ayun. Lahat, wala ka makikitang malaking parts ng kalawang. Lahat powder type. So ito yung pumipigil sa andar at nagpapahirap na ma-on yung motor. Minsan namamatayan. So ang pinapakita ko lang is yung yung mga depensa ng tangke, yung feature ng tangke natin. So hindi mo na kailangan ng filter. Maglagay ka ng filter doon sa fuel hose. Kasi meron siyang dalawang line of defense. Ang masaklap lang kasi dito sa motor na pinakita ko sa inyo, 5 months siyang hindi ginamit, tapos wala siyang gasolina sa loob ng tangke. So nag-build up yung kalawang sa loob. So kung may chances na iiwan nyo yung motor, hindi nyo gagamitin, make sure na half tank or full tank yung gasolina niya, kasi para maiwasan yung pag-build up ng kalawang sa loob. Tsaka medyo mahirap yung tangke natin pag nagluko, like kagaya nito ngayon na meron siyang kalawang sa loob. Hindi ko pwedeng gamitin yung muriatic acid kasi merong plastic na mga parts doon sa loob. So akala ko ito lang yung plastic sa loob. Plano ko sana hugutin lang to tapos takpan lang yung butas. Pero nung chinek ko, itong sensor pala natin, ito, pag tinanggal mo yan, puro yan bakal, so walang problema. Pero hindi mo siya matatanggal basta-basta kasi yung sensor ng reserve na parang parang lumulutang na maliit na tube na andito dito banda sa sa ilalim ng tangke natin. Siya yung nagdi-detect pag 2 liters na yung gasolina. Plastic type yun. So since hindi mo yun mahuhugot kasi meron siyang parang alambre, andito yung sensor. Ayan, masisilip niyo yan dyan. So yung sensor ito ng half tank dito. So yung sensor ng full tank dito banda. So plastic type yun, yung parang parang tube na maitim. Plastic type siya, tapos meron siyang parang alambre na nakadugtong dito sa half tank na sensor. So since plastic, matutunaw siya pag gagamitan natin ng muriatic acid. So hindi tayo pwedeng gumamit niyan. So ang naisip ko na lang, para medyo malinis pa rin yung makuhanan yung mga kalawang sa loob, gagamitan ko na lang siguro ng vinegar, yung suka, tapos paparesan ko ng baking soda. So depende na lang, marami namang ways para maglinis ng kinalawang na tangke. So yun. So ang plano ko rin, since nakabaklas na to karburador, plano ko rin ipakita yung basic na pag to tune up yung stock carb modifications na tinuro natin. So papakita natin kasi all stock yung motor. So 26,000 odo na siya.
pero walang ginagalaw, yung manibela lang yung pinalitan, tsaka yung side mirror pina-lowered. So lahat yan stock, gulong stock, yun 26K Odo, pati sprocket, kadena, lahat walang ginalaw, manibela lang at saka side mirror. So papakita natin ngayon. So bago tayo pumunta sa pagtutuno, yung stock carb modifications na tinuro natin, meron lang akong ipapakita. So nilinisan ko yung parang appendix sa ilalim ng fuel cock. So ito na siya, malinis na. Ayan, wala na siyang kalawang. So pag tinanggal mo to, meron siyang rubber gasket. So careful lang sa baka mahulog tapos hindi nyo mahalata. So lalagay mo siya doon sa loob. Tapos babalik mo tong appendix. Ewan ko anong tawag nila dito, pero tawag ko sa kanya is appendix. Kasi same siya ng appendix natin ng trabaho. So higpitan nyo lang ng number 10 na tools. So yung tamang higpit lang, wag masyadong mahigpit. Okay na. So pwede na itong ibalik dun sa tangke. Tapos papakita natin sa inyo mamaya yung sa carb. So bago ko makalimutan, so nilinis ko tong bowl ng carb. Meron akong gustong ipakita. So pag nagpapalinis tayo sa mga shops, always natin nakikita na naglalagay sila ng gasket dito sa itong rubber gasket na nasa carburetor natin. So kung nagpatrabaho kayo o kaya nagdi-DIY kayo, please wag kayong gagamit nung silicone gasket na gray or white, kasi hindi siya bagay dito sa carburetor. Kasi ang difference nila dun sa yung pinakita kong ito, mighty gasket na itim, ito nagiging goma. Yung white or silicone na gray is hindi siya nagiging goma. So yes, kaya niya maging gasket dito sa gilid, pero hindi niya kayang tumigas like parang goma. So ang nangyayari minsan, pag hindi tugma yung pagkalagay sa kanya, nahuhulog siya dito, tapos sumasabay siya sa gasolina. Yun pa ang magiging cause ng pagkabarado ng jet. So hindi aandar ng maayos yung karburador. So yung mga ganong gasket, ginagamit sila sa makina usually, so sa mga high temperature. Pero common issue din yung mga ganong gasket, kasi nga hindi sila nagiging goma. So ang nangyayari, kahit nasa makina na sila, tapos nalagay sila dun sa sa daanan ng oil o kaya sa sa mga parts na yung mga delikado pag matabunan. So nagiging cause sila ng overheat, kasi sumasabay sila sa kung saan yung nahuhulog sila. So hindi siya dumidikit doon sa mga kasama niya. Like katulad nitong ganito na nagiging naguma yung type niya. Tsaka itong ganitong gasket, pag pinahid mo to dito, magiging isang parte lang talaga sila. So hindi siya maghihiwalay-hiwalay. So iba yung characteristics nitong gasket na to doon sa mga white at gray. So please avoid kayo sa paggamit nun, lalong-lalo na dito sa carburetor, kasi magiging yun, cause yun ng pagkabarado ng mga jet. So yun lang. So about naman dito sa gasket niya na rubber, yung stock, since nakikita natin yung mga mekaniko nilalagyan to ng gasket,
ang ginagawa ko, hindi ako nag-a-apply ng gasket dito. So nag-a-apply lang ako kung makita ko yung rubber gasket hindi na niya kayang i-block yung gasolina sa loob. So pag may makita akong inequality sa size niya o yung sa paglapat niya dyan sa kanal, gaya ng medyo manipis yung dito na part, dito malaki, so hindi na even yung hulman niya, dun lang ako naglalagay ng rubber gasket, yung itim na pinakita ko. Pero pag kagaya nito yung sitwasyon, like yung stock carb mo is good pa yung lapat ng gasket, no need na siya lagyan ng yung mga rubber gasket at silicone gasket. So kampante na ako pag kahit ganito lang yung binabalik ko lang yung stock. So hindi mo kailangan na lagyan siya ng double, kasi magiging threat lang yun para ma-block yung mga jets. So yun lang, mga warning yun sa lalong-lalo na pag wala pa talagang idea, kasi nagiging common issue yun pag may ginalaw sa karburador. Yun lang nagiging dahilan. So okay na to, gagamitin natin to mamaya, kakabit natin. So punta tayo dun sa sa main jet. So dito na tayo sa karburador. So itong karburador na nasa harap natin, hindi na siya natatanggal dito kasi medyo may oxidation na nangyari dito banda. So kinalawang na siya, tapos tumigas na, parang may asin-asin. So ang ginawa ko, tinanggal ko yung manifold ito. So nakadikit yung gasket dun sa makina, para hindi ako mahirapan, kasi baka mabasag tong karburador pag pinilit ko pa. So ayan. So sa pagtanggal ng main jet, gagamit lang tayo nitong yan, adjustable screw. So tanggal na yung main jet. Tapos andito yung main jet talaga na need natin palitan. Ito is yung atomizer o yung nozzle. So ang gagawin natin, iipitin mo lang to, ganyan. Tapos kukuha ka ng flat screw para ikutin to counterclockwise. So meron ako ipapakita. Need mo ng accurate na flat screw. So ang ginagamit ko, iba-iba mga flat screw, mga sukat. So merong maliit talaga. Yan. So pag ito yung ginamit natin, may tendency na masusugatan yung main jet. Pero may isang size na accurate talaga siya. So ito yung gagamitin natin. So tamang tama lang siya sa sukat ng main jet. So walang maliit lang yung tendency na masira. Ito malaki tendency masira kasi medyo sharp tong pinakamaliit na flat screw. So isang set to sila, itong mga tools, nabibili lang siya sa Lazada, sa Shopee. Ito yung niya, isang set. So I'm sure nakita nyo na to sa mga advertisement sa Facebook. So malaki din ang gamit nito. So kumuha kayo ng ganito, gagawan din natin to ng ng video, yung mga tools na kakailanganin para alam nyo yung mga usual na ginagamit. So papakita natin yun sa isang dedicated video. So madali lang siyang tanggalin basta may tamang sukat ka ng tools.
Ayan. Tapos andito yung main jet natin na ipapalit. So ang sukat na ipapalit natin is 100. Ayan. 100. So marami tayong main jet dito. May sa mga flat carb, tsaka sa mga normal na karburador, yung maliliit, yung mga stock. So lahat ng to in order ko lang sa Shopee. So kakabit natin tong 100 na main jet. Ayan. So sa paghigpit nito, pag kinabit nyo na, pwede nyo ulit gamitin yung adjustable, ipitin nyo, tapos flat screw ulit. Pero minsan ang ginagawa ko, diretso ko na lang siya kinakabit, since same naman sila ng direction sa paghigpit. So yung flat screw na ginamit natin pagtanggal ng main jet, yun din gagamitin natin paghigpit. So same lang sila ng direction sa paghigpit. So siguraduhin ninyo na mahigpit talaga yung pagkakabit ng main jet. Para sigurado, ipitin nyo ulit ng tools, kahit or adjustable. Tapos ikutin nyo ulit pa clockwise. So bakit natin to ginagawa o sinusure na mahigpit? Kasi minsan itong main jet, pag wala sa tamang higpit, nahuhulog to, tsaka masisira yung under ng motor natin. Meron siyang minor, pero pag open ng throttle, biglang mamamatay yung makina. So ang mga tendency niyan is nahulog yung main jet na kinabit natin. So once meron kang changes na gagawin sa motor, sa carburetor, make sure na mahigpit yung mga changes na ginawa mo, or tama yung mga changes. Kasi yun lang ang unang-unang suspect na iisipin mo pag merong aberya yung andar, pagbalik mo sa pagbuo ng carburetor. So assemble na natin to siya, tapos papaandarin natin mamaya. Pero ipapakita rin natin sa inyo yung sa pag-modify ng airbox tsaka sa foams. So ilalak ko muna to sa bowl, kakabit ko muna yung bowl. So sa pabalik ng pagbuo nito, make sure na yung lock ng floater is secured siya, o hindi siya nakalabas. So ito secured tong ganito. Minsan lumalabas to pag nagagalaw. So magiging tendency din yan na mag-overflow. So dapat safe to. Huwag nyo tong gagalawin, lalong lalo na kung hindi nyo pa talaga alam yung mechanism nya. So sa pagkabit naman nitong bowl, make sure na yung lapat nitong mga goma, itong rubber gasket, is tamang tama yung lapat nya, lalong lalo na pag nakabit na yung puluhan nya. So baliktad. Tama. So ang ginagawa ko, pag kinakabit ko to, itong bowl nasa baba, para yung rubber gasket hindi nagagalaw o hindi mahuhulog. Tapos always ko tong tinitingnan itong lock ng floater. So as long as hindi gumagalaw yung lock ng floater, so good to go ka na. Tapos yung rubber gasket, silipin mo always ito. Yan. Make sure na tamang lapat siya bago mo siya i-screw. So tapos ko na nakabit yung star screw, 3. So lastly, bago natin makalimutan, itong always na tinatanong, so ilang turns daw yung standard. So ganito lang yan kasimple. Kung okay yung minor ng motor mo, bago mo galawin yung main jet, wag mo tong gagalawin.
O kaya like standard pa yung ikot nito, hindi pa siya nagalaw, since wag na wag mo tong gagalawin. Kasi yung pinalitan natin na main jet, iba-iba sila ng trabaho. Itong air screw, ang trabaho nito is tumutulak lang siya ng hangin para sa pilot jet, para tama yung minor. So kahit along ikot na gagawin natin dito, masisira lang yung minor pag hindi natin to na set ng maayos. So since good yung minor ng motor mo, wag mo na tong gagalawin. Pero kung gusto mo mag trial and error, ang first mong gagawin is kukunin mo muna yung ilang turns yung nakaset dito bago ka maglagay ng mga changes. So isisirado natin to, tapos bibilangin natin kung ilang ikot. 1 2 3 4 5. So yun, nasa 5 turns siya. Tapos medyo may iikot ka pa onte para mag-close. So hindi mo na to isasama sa bilang. So doon ka lang sa 5 turns. So gagawin mo, kung gusto mo mag 6 turns, pwede mo gawin. Pero since alam mo na yung bilang niya, so pwede ka nang maglagay ng mga changes. In case na hindi mo nagustuhan yung changes, mababalik mo siya sa dati. So sa 5 turns, babalik lang natin siya sa dati. Ayan, dito yung 5. Tapos start tayo bumilang. 1 2 3 4 5. So since okay naman yung minor ng karburador na ito sa motor namin, so hindi ko siya gagalawin, as is lang yung settings niya. So ikakabit natin to sa motor ngayon. So next natin gagawin is dito sa airbox, tatanggalin natin tong rectangular na rubber para gumanda yung pasok ng hangin, yung airflow. So ayan, tutusukin nyo lang ng flat screw. Maganda na yung airflow niya dito. Ito yung goma, so tapon nyo na to. Pagkatapos yung sa foams, so kukunin nyo tong makapal, iiwan nyo tong manipis na foam. So sa pagtanggal nitong foam, hinay-hinay lang kasi na pupunit to minsan. Tapos ang gawin ninyo, i-press nyo down tong metal para hindi siya gumalaw sa ilalim. Kasi pag gumalaw to at natanggal, mahihirapan kayo na ibalik to sa kung saan siya nakapasok. Pero nababalik siya kasi goma lang din yung may hawak sa kanya. So need nyo lang ng flat screw. So ganyan, lulugitin nyo lang to, sasabayan nyo yung pagpasok niya. So para kayong nag-vulcanize ng gulong. Pero para maiwasan yun, i-press down nyo lang to, sabay hugot ng mga foams. So tatanggalin na natin to makapal at babalik natin yung manipis. So sa pagbalik naman ng manipis na foam, kanya-kanyang diskarte na lang anong forma yung gusto ninyo. Tapos kuha lang kayo ng, ang ginagawa ko is tinatalian ko lang ng manipis na tie box. So okay na siya. So pwede kayong gumamit ng goma, pero
Ang tendency lang pag guma yung ginamit ninyo, baka maputol bigla. Same lang naman sila, napuputol yung tie box. Pero at least nakokontrol natin kasi pwede kang maglagay ng yung makapal. Tapos dito naman meron akong ginagawa. Yung part na makapal, yung pinilo lang natin, tinatapat ko to sa dito sa engine breather, kung saan nakakabit yung engine breather. Yan dito, kung saan to nakakabit, dun ko tinatapat yung makapal na part ng foam na iniwan natin. Kasi dito yung pinakamabilis na pag dikit ng oil at alikabok. So dito ko siya nilalagay. So dito free flow yung hangin. Dito pag may tendency na may oil galing sa engine breather, at least makapal yung sasalong foam. So hindi madadamay kaagad yung hindi mabablock. So pwede na natin tong ikabit. Ayan. So since yung tangke is lalagyan ko pa ng suka tsaka baking soda. Hindi pa natin siya matatry. Pero yung ginawa natin ngayon, pwede nyo gawin sa motor ninyo. Tsaka alam nyo naman yung mga basics sa tutorial natin. Yung pinakaunang upload natin sa channel. So pinakita lang natin sa inyo ngayon yung yung actual talaga kung paano siya gawin. So babalitaan ko na lang kayo pag natapos ko na yung sa tangke. Paparinig ko sa inyo yung andar. Pero maganda naman ang resulta nito. Marami nang nakagawa, tsaka marami nang testimonies na maganda talaga yung takbo ng motor nila. So ito yung mga techniques na ginagawa namin. So year 2019 pa yata namin to sinisimulan. So tinuturo namin sa inyo ngayon ng libre para ma-enjoy nyo rin naman yung performance ng motor natin. So yun lang para sa ngayon. Bago ko pala makalimutan. So kung magre-reject kayo, gaya nitong motor na to, stock to lahat, gaya ng sinabi ko kanina. So ang pinakamainam, magpapalit kayo ng spark plug. Kasi ito yung always na pinopost ngayon sa page, yung about sa spark plug reading. So kung spark plug reading ka, una-una mong gagawin, make sure na meron kang brand new na spark plug. Huwag kang magre-rely dito sa stock na spark plug. Ayan, kita nyo naman, kahit stock siya. Ayan. Usually pag stock, lean yan. Pero ito, maitim na. Optimal siya sa ilalim, pero maitim na yung sa top na part. So ang meaning nito is defective na tong spark plug. So medyo yung buhay niya is limited na lang. Kasi 26,000 odo na to. Andun lang yung susi. Pero 26,000 odo na to, hindi pa napapalitan yung spark plug. So kahit bata pa yung odo, tapos ginawa nyo yung modification sa stock carb gamit yung main jet, make sure na meron kayong bagong spark plug o brand new na spark plug para hindi kayo magre-rely dito sa stock spark plug. Kasi minsan ang stock spark plug ng CR152 madaling masira. Tapos yung reading niya sa old na settings, maghahalo sila dun sa bago mong settings na ginawa mo sa karburador. So ang tendency, mahihirapan ka mag spark plug reading. At saka yung spark plug reading mo, kahit ipakita mo yan sa mga marunong magtono, kahit sila, mamislead yung information.
Kasi baka sabihin nila overfeed or lean. Yun pala, yung stock spark plug mo hindi dumidikit ng maayos yung bagong settings na ginawa natin, yung sa modification ng carburetor. So kailangan mo talaga siyang palitan. So yung ginagamit ko is yung pinakamura sa Shopee. So Hella, sana ba yung focus? So Hella Twin ang tawag sa kanya, twin electrode. So ano ba kaibahan ng twin electrode sa single electrode, triple, tsaka yung sa mga walang electrode gaya ng Brisk? So sa mga ganitong spark plug, ang kaibahan lang nila, wala silang power na binibigay o dagdag power. Ang totoo niyan is yung conductivity nila, mas marami silang tinatalunan pag may kuryente na pumapasok. So ano ba ibig sabihin pag ganun? Ang nangyayari, pag itong electrode na ito is marami ng carbon o medyo foul na yung ano niya, ground niya, meron ka pang isang backup na magkakandak. So pag triple to, meaning mas marami yung pwedeng sumalo ng kuryente. Sa single kasi, gaya nung sa stock, ito sa single, pag once marami na tong carbon, itong tip, nahihirapan na yung electrode na maghanap ng ground para ipasa yung kuryente para tumama dun sa mixture sa loob ng combustion chamber. So pag mas maraming electrode, mas maganda. Tsaka pag mas open yung mas maraming ground, pag mas open to, gaya ng mga side gap. Ito kasi naka side gap na to. Ayan, kung makikita ninyo, side gap na yan. So no need mo na siyang i-side gap kasi naka side gap na siya. Ito hindi. So i-compare nyo. So itong tip niya nakatabon sa niya. Ito naman, yung tip nasa gilid yung mga tip. So mas maganda ang conductivity nito at response niya sa engine. Kasi yung kuryente nasasalo niya kaagad kumpara dito. Kaya yung mga mahilig mag side gap, pwede nyo naman yung gawin, effective naman yun. Pero kung pagbabasihan natin sa presyo ng mga ganito na naka side gap na tapos naka dual na, hindi na ako magsasayang ng oras tsaka magsasayang ng lakas para mag side gap sa mga ganito. Baka madisgrasya pa kayo sa paggamit ng mga tools. So bili na lang kayo ng mga ganito, marami namang mura. So ito yung ipapalit natin. So TMX 155 XR200 yung mga kasukat na spark plug ng motor natin. Same sa mga Skygo, mga ganyan. So after nyo mag-modify sa magpalit ng main jet, tapos nagpalit na kayo ng spark plug, at least yung spark plug reading na makikita ninyo is tugma talaga sa kung ano yung ginawa natin sa stock carburetor na modifications. So walang misleading info na makikita. So kampante ka kung anong result. Kung lean man yan o overfeed, at least alam mo kung sino ang suspect. Tsaka wala nang ibang pagdududahan. Pero ito kasi yung ginawa natin, tested na to. So automatic to na optimal. Lalong-lalo na kung susundin nyo talaga yung mga steps na ginawa natin. So yun lang. Kita-kits ulit tayo sa susunod na mga videos. So hindi tayo nakagawa ng shoutouts ngayon kasi emergency parang lang to, bonus clip. Kasi meron tayong tinroubleshoot na kalawang sa tangke. Tapos akala ko talaga magagamit ko yung muriatic acid. Kaso lang hindi pala kasi merong mga plastic sa loob. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Ride safe kayo parati. Peace out.